Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay dapat maghanap buhay at tumulong sa kapwa. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito sa 1 Tesalonica, Kabanata 4, talata 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong rapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. Ipapatuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 3, talatang 7, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw at gabi upang hindi maging pasani ng sinumang tao. Ng sino man sa inyo. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na namumuhay sa katamaran at walang inatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo, mahigpit namin pinagtatagubili sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Galasya, Kabanata 5, Kabanata 6, talatang 2. Ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ipagpatuloy po natin sa 2 Korinto, Kabanata 8, talatang 12. Ito po ang mensahe. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talatang 31. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat, pag sumakitan ninyo, pagharian kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo. Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Yan, ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din ang banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa tema na dapat maghanap buhay at tumulong sa kapwa. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos, pamamagitan ng pahayag ng banal na Panginoon sa Kristo at ng mga apostol. Nais niya na tayo ay magsikap tayo na magtrabaho. Huwag tayong maging tamad. Nais niya na ang bawat isa maghanap buhay. Pagsikapan natin na tayo mamuhay, magpagal sa ating gawain. Huwag natin pakialaman yung gawain ng iba. Huwag natin silang panghimasukan. Ang gawin natin, tayo'y mamuhay ng tahimik at pagsikapan natin mamuhay ng ayon sa ating kalakasan, sa ating pagtatrabaho.
at hindi tayo umasa sa iba. So ganoon ang nais ang ating banal na Panginoon Diyos, na huwag tayo tamad, maging masipag tayo sa ating pamumuhay. Tayo ay pagsikapan natin ang ating mga kakanin, ang ating bibilhin ay ating pagpaguran sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Tularan natin ang ginawa ng mga apostol, na sila ay nagtrabaho kahit sila ay naglilingkod sa Diyos. Yung paglilingkod kasi sa Diyos, halimbawa yung ating simbahan, yan kasi ay dapat sila ay tinutulungan para doon sila nakakonsentrate sa kanilang bubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, pag-iibayo ng pananampalataya. Doon sila dapat nakakonsentrate at doon sila ay tutulungan ng taong bayan. Parang yung pinakang sweldo nila ay yung tulong ng taong bayan, at yun ang nais ng banal na Panginoon. Ngayon, sina Apostol San Pablo at ibang mga apostol, nagtrabaho sila para sila ay instead na hindi basta sila matulungan, hindi sila humingi ng tulong, kundi sa sarili ng pagsisikap ay mapag-ibayon nila yung mayroon silang ikabuhay at mayroon din at para sa kanilang paglilingkod sa ating banal na Panginoon Kristo. Ganon ang ginawa ng mga apostol San Pablo. Kaya sila ay nagbigay ng halimbawa para yung mga Kristiyano ay maging masipag magtrabaho. Sila ay hindi maging tamad. So ang mga Kristiyano dapat ay nagtatamad, at hindi lang maghihikaya sa lahat na tayo ay dapat ay nagbabanat ng buto at tayo ay marunong maghanap buhay. Hindi tayo dapat tatamad-tamad at aasa sa iba. Gayun naman, kahit tayo ay nagtatrabaho, dapat tayo ay huwag natin kakalimutan na tayo ay tumulong naman sa iba. Yan. Tumulong tayo sa iba na mga na dapat natin matulungan. Halimbawa, ano ba yung pagtulong na dapat natin itulong? Anong pangangailangan at nangangailangan na dapat natin itulong? Hindi naman sabihin ay tutulungan mo yung tamad. Hindi naman gano'n ang gabay ng ating mabuting balita. Kung tayo nangangailangan, halimbawa nagkasakit yung kapwa-tao mo, naghihirap siya dahil sa talaga wala naman talang makitang trabaho, nagkaroon siya ng problema, so tutulungan natin sila, binagyo, mga ganon. So yan ay bibigyan natin tulong sa ating mga kapatid na pananampalataya at ibang tao para sila makaahon, lalo naghihirap sila. Yan. Kung sila yung nangangailangan tulong dagdag para sa pagpapaaral ng mga anak, tulungan natin sila. So ganon, or at tumulong din tayo sa mga kapalago ng simbahan, kagaya nung halimbawa yung pagpapalaganap ng kaparian, kailangan niya ng tulong. Yan ay mga tulong na yung ibibigay mo ayon sa kakayanan na maiibigay mo. Yan ang gagawin. Ngayon, ay higit sa lahat, siyempre, bago ang trabaho, bago ang lahat ay manampalataya muna tayo sa Panginoon Diyos, sapagkat tayo ay nagabayan nito dahil sa pananampalataya. So tayo ay bago tayo magtrabaho, manampalataya muna tayo sa Panginoon Diyos para mabigyan tayo ng trabaho, para tayo ay lalo makatulong. Kung tayo mananampalataya, lalo tayo pauunlarin tayo ng Panginoon Diyos. Hindi lang spiritual, kundi siyempre tutulungan niya tayo na tayo makapamuhay, na tayo ginawang kinakailangan natin kumain, hindi tayo ng mga anghel na sila ay mabubuhay na spiritual, pero tayo kinakailangan natin kumain at ng isang araw, may pangangailangan tayo para mabuhay. So, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin mag-cultivate. Diba? So, ganoon. So, ngayon ay tayo ay ginagabayan ng Panginoon Diyos diyan para bigyan tayo ngayon. Kailangan huwag tayong mawawalan ng pananampalataya. Tayo mananampalataya sa Kanya at ang pananampalataya natin sa gawa yan. Tayo magpagal tayo ng ating ikakabuhay. Tumulong tayo sa kapwa. Yan. Yung mabuting pamumuhay ay yan ay manimuyak na ayon sa Panginoon Diyos. Gayunman, yung tayo ay may ikakabuhay, kinakailangan ay huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Kasi ang nangyayari, kapag nagkakambal na tayo ng salapi ng biyaya ng Panginoon, so binigyan ka na ng trabaho, nalilimutan mo na siyang sambahin at nagiging palalo ka na sa kapwa-tao mo. Diba? Dahil sa yaman mo, nagiging ka ng manggigipit ng kapwa at gusto mo lagi kang ikaw yung mayaman. So, yun ang nagiging problema kapag nagkaroon na sila ng yaman na ang sino mang mga tao. At hindi nalilimutan na nilang yung kanilang pananampalataya kung sila nagsisimulang mayroong pananampalataya, or yung mga nananampalataya ay
mahirap silang maniwala sa Panginoon Diyos dahil sa kayamanan na mayroon sila. So kaya wag natin kalimutan ang ating pananampalataya para tayo ay pagkalooban ng pagpapala at hindi lamang masigit yung buhay, kalusugan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Naadya tayo sa mga kapahamakan at iba't ibang mga bagay na tulong. Nagiging magaan ang ating pamumuhay with our faith. At tayo ay hindi nakagagawa ng masama, hindi tayo nakakagarbal ng kapwa, at tayo na iadya sa gawa naman ng masama ng kapwa-tao natin. Or else, kung tayo man ay magawa ng hindi mabuti, tayo ay hindi gagawa ng masama sa kanila. Maiwasan natin yun. Sapagkat tayo ay pwede tayo magpatawad, umiwas, at iaadya tayo ng Panginoon Diyos dahil kung tayo mayroong mabigat, kung tayo ay nanampalataya ng lubos. Yan. Kung tayo ay hindi na pababayaan na tayo magawa ng masama ng basta-basta lamang. There is a sacrifice, there is a thing para sa mga bagay na yan na tayo ay mayroong mga ganyan mga nangyayari or ito yung mga pagsubok para tayo lalong sa ating pananampalataya na makikita natin na kapag mayroong gumawa na masama, ano ba yung nagiging reaction natin, tayo ba ay nakatutupad sa kalooban na nagtitis tayo, umiiwas tayo, inaaralan natin sila na maging mabuti pagka ganoon, yung mga bagay na yan. Kaya itong gawin na ito ng Panginoon Diyos ay ganito tayo mamuhay sapat kailangan naman natin talaga na mamuhay ng ganito na mayroon tayong trabaho at wag natin kalitaan na tayo naman ay tumulong sa iba bilang paggawa natin ng mabuti. So tayo ang pagiging mabuting tao, siyempre humanap tayo ng mabuting trabaho, hindi trabahong illegal, siyempre legal. At doon na tayo ay makatulong sa ating kapwa-tao. At kung mayroon tatamad-tamad, ikayatin natin sila na magtrabaho, bigyan natin sila ng trabaho. Kung tayo individual na mayroon negosyo, pagsikapan natin na makapagbigay tayo ng trabaho. At higit sa lahat, ito ay gawain ng pamahalaan na ibinigay sa kanila yung pamamahala ng isang bansa. Gampang nila yung tungkulin nila na sila yung nag-initiate para magbabigyan niya ng trabaho ang lahat. Or how everyone will cultivate this land para mayroon silang ikabuhay. So yun yung pangunahing trabaho ng pamahalaan. At sa ating siyempre, modernong panahon na hindi ka basta sige, sama-sama kayo mamingwit dyan, ganun na isasaayos mo, di ba? So yun. Kaya dapat lahat ay mabigyan ng gobyerno ng trabaho at ipangunahin na gampanin ng gobyerno. Aside siyempre, yung tao, kung ano ang pinipiliin mo, may employ ka or magne-negosyo ka. Kung magne-negosyo ka, magbibigay ka ng trabaho. Or i-employ ka sa isang nagne-negosyo. Mga ganun mga bagay. So ang pamahalaan ay gagawin ng kanyang mga gampanin kung paano ang isang tao ay makapagtatayo ng negosyo, ang mga sama-samang individual at makapagbibigay ng trabaho mula sa ating pamahalaan. So yan. Kaya yung ating pamahalaan, pag-usahin ng sistema kasi ayaw ng Diyos ng tamad at tatamad-tamad. Ngayon ay kung ang naging mitya ng paghihirap mo ay kawalan ng trabaho, hindi ka tamad noon. So problema mo, walang trabaho kasi ilan lang ang nabibigyan ng trabaho. So dapat the government will provide. Siya unang tutulong, hindi yung siyempre, kaakibat siyempre yung magtulong din ng kapwa-tao na kung paano magtatrabaho ngayon siyempre, hindi naman lahat may negosyo. So yan, kaya kinakailangan paano mahihikayat ng ating pamahalaan o paano mabibigyan ng negosyo yung mga tao para magbigay ng trabaho o paano nila ma-employ ito. So yung pagsikapan ng ating pamahalaan yan para yung mga tao ay magkatrabaho at makatulong at matulungan muna sila para magkatrabaho at makatulong din sila na magkatrabaho iba't ibang mga pagtulong sa ating kapwa. Sa gayon, nagtutulungan tayo ng ating mga pasanin sa buhay. Mula dito, trabaho at iba't ibang mga bagay na ating kailangan sa buhay na ito. Ngayon, hindi lamang pinansyal o material tayo nagtutulungan. Siyempre, sa ibang mga bagay na maaari natin maitulong sa ating kapwa-tao. Diba? Na mga praktikal na bagay. Kagaya ng halimbawa, tulungan mo yung may sakit na madala mo doon sa ospital. Tulungan mo sa hostisya. Maraming bagay para matulungan mo, protektahan mo yung kapwa-tao mo. Halimbawa, so sa pamagitan ng legal at mabuting bagay din na naayos sa Diyos sa kanyang sa batas. Kaya sana ay tayong lahat ay magkaroon ng yung
makapaghahanap buhay ay mabigyan ng hanap buhay. So magsikap tayo, lalo na yung mga Kristiyano, pagsikapan natin na tayo ay may ikabuhay at sa tulong ng gobyerno na dapat nilang gawin, mabigyan ng trabaho lahat. Yan. Para lahat ng may ikabuhay. At kung may pinapalad sa panahon ito na nakapagsikap pati kayo nakapagtayo ng negosyo, nakapag-i-employ ka ng marami, so pagsikap magkaroon ng mahusay na pagbibigay ng pagtulong ng trabaho sa bawat isa. Yan. Mga ganun mga bagay na pagpapaunlad at maging fair in work. Diba? So yan naging usapin din sa trabaho, hindi lang ba sa trabaho na mabigyan o magkatrabaho. So fair, mayroon itong usapin, di ba? Yung human rights nga, for the work and the benefits, mga ganun mga lahatan na ikanga. So kaya sana tayo lahat ay magkaroon ng trabaho at magtulungan tayo mula doon at iba't ibang tulungan para makapamuhay tayo ng maayos. Yan. Akibat ng pamahalaan, pangunahin dahil sila yung gumugobyerno at namamahana sa atin na kailangan gawin nila pangunahin yan sa pagbibigay ng trabaho, not just tayo ay mamingwit lang, di ba? Mga ganang mga bagay, di ba? O namang kakayanan mayroon tayo. So, yun. So, ito ang tayo ay sana ay nagabayan na naman kayo ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Kristo sa kanyang nihayag na tayo ay magtrabaho, magpasipag tayo ng ating nakabuhay at tumulong tayo sa ating kapwa. Sana magabayan tayong lahat ng mga pamumuhay na yan. At yung ating pamahalaan para diyan. Diba? At tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan spiritual na tayo ay isang manimuyak na hain sa ating banal na Panginoon kung tayo nagiging mabuti, partikular sa gawang pagtulong. Yan. Tayo ay mayroong mabuting ikakabuhay. Yan. But, huwag kalilimutan ng pananampalataya na kaya tayo ay naghanap buhay, that's because tayo ay yan ang gusto ng Panginoon Diyos. But, huwag natin kalilimutan ng Panginoon Diyos sa atin. Una pa rin palagi ang Panginoon Diyos. Hindi unang Panginoon Diyos bago ang lahat. Kaya natin ginagawa ito just because of our faith in God. Ayun. Yan. At sana ay magabayin kayo para sa inyong kaligtasan ng Espiritu. At sa lahat, tayo ay patuloy ng palataya sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria, na patuloy tayong gabayan ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, linggo-linggo at sa panahong ito, na magabayan tayo ng pag-himala or ganitong paggawain ng ating banal na Santa Maria, spiritual at maliwanagan kayo, may kahit kayo sa pagtalima ng mabuting balita. Higit sa lahat ay ang pagkinig ng mabuting balita at ang Diyos ay nasa sa atin sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kaya tayo ay kanyang ginagabayan kung ito ay ating ibinabahagi. Yan. Parang ito'y salita ng Panginoon Diyos para tayong kinakausap at ginagabayan ng Panginoon Diyos from this guidance dahil ito'y salita ng Panginoon Diyos. Yan. Ngayon ay ayuda na tayo ay ginagabayan ng ganitong klase ng mga pagmimilagro na mayroong pagmimala na Banal Santa Maria, etc. na gabayang milagro sa atin. Yan. Batigit sa lahat ay ang pakikinig ng mabuting balita at isabuhay natin sa pagkito yung makapagliligtas sa atin. Pasalamat tayo kung tayo ay nabubus ng ganong klase ng mga gabay para lalo tayo yung sipagin na isabuhay ang mabuting balita. O tayo ay lalong magiging ang ating pananampalataya. Batigit sa lahat, syempre sinasabi nga ng Panginoon Diyos, kahit walang himala sa maliban sa pagdugo ng propeta at iba yung himala ng Panginoon Kristo ay tayo ay manampalataya ng lubos. Yeah. At maliban dyan, syempre doon sa interfaith unity, ating hinihikayat ang bawat mga relihiyon na patuloy tayo magkaisa rito para maiwasan natin yung sigalutan, yung hindi magkakaintindihan na uwi sa awayan, sigalutan at karahasan or digmaan. Bagkos nakagabay tayo sa bawat isa, pamilya, community, bansa, buong mundo ng kapayapaan, pagkakaisa, tulungan, mabubuting aral ng ating mga relihiyon. At doon naman sa CBCP, Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan at
Maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong higayatin ang sangkatauhan at pagbuklorin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting lakayanan, tayo patuloy na nananampalataya na magabayan tayo ng himala ng ating banal na Panginoon Diyos. O gabayan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at patuloy natin kayo mapagbuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At magabayan natin sa gabayan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos ang ating mga kapamalaan. Pakinggan tayo sa pagtaliman nila ng mabuting pamamahala, yung pagpapaira ng human rights, fair justice, yan, sa gabayan ng mabuting balita at paghihimala ng Banal na Santa Maria at ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan ating mga kapamalaan. Paliwanagan kayo at magbiyaran kayo ng mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pataas. So gayon, makikinabang ang inyong mamamayan. At sila ay makapamumuhay ng ayon sa karapatan, mapayapa, maulad. Sa lahat, makapanampalataya sila ng ligtas protektado sa ating banal na Panginoon, mula Panginoong Jesucristo, ano man kanila pininiwalaan. At yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Muli, sana ay patuloy tayong pagpalain at protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.